Nasabat na hinihinalang shabu kamakailan at ang higit 130 million pesos na halaga ng iligal na drogang nakumpiska sa unang linggo ng Enero. Ating tatalakayin kasama si Attorney Joseph Frederick Calulut, ang tagapagsalita ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Attorney, magandang tanghali po and Happy New Year. Magandang tanghali po. Si Joey, magandang tanghali rin po. Kaya Boy. And Happy New Year din po. Happy New Year po. Sir, paano po nagsimula yung operation na dahilan sa pagkakasamsampo ng mahigit 114 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa NAIA? At paano pong, o ano po yung trigger information o intel po ng PDEA? Asik Joey, ito ang resulta ng information sharing natin po together with our foreign counterparts. Nagbato po sila ng impormasyon sa atin at ito ang naging hudyat kung kaya't nagkaroon tayo ng interdiction operation dyan po sa NAIA na ito yung resulta niyan. Mayroon tayong nasabat na 114 million pesos worth of shabu. Very worshipful. Saan po ba na-discover ito at saan tinago itong mga shabu na to? May indikasyon po ba ito na bagong modus operandi ng mga sindikatong ito? Yung Yusek, itong shabu na to, ikinubli po nila dyan sa mga figurines and sinama po to sa mga malachite stones. Plus, nakano po to, nakakubli sa mga karton. Apat na boxes po to na may mga laman ng mga marbles and figurines na gusto nilang palabasin na ito po ay Art collection. Yes, these are art collection supposedly. Pero ang laman po nito puro shabu po . So, isang aspeto po, attorney, yung pagkakasamsam, pero isang aspeto din yung possible impact nito kung nakalabas ito sa publiko. So, batay po sa bigat at dami ng nasabat na droga, gaano kalaki yung potensyal na pinsalang naiwasan nito sa kung nakalusot ang shipment na ito? Asik Joey, yung nakuha natin dyan, that's 16,848 grams of shabu. Malaki-laki po to na volume. Kung ito po ay nakalusot, mapupunta ko yan sa barangay, matadagdagan itong mga barangay natin na sasabihin natin drug affected kung ganun. So, Attorney, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga naging papel ng bawat ahensya kabilang sa NAIA Interagency Drug Task Force na nag-operate dito sa sindikatong ito? Yusek, magandang coordination na ginagawa ko nitong Interagency Task Force natin, especially yung Bureau of Customs po natin, na sila po yung front line po natin when it comes to yung mga parcels, yung mga boxes na pumapasok sa atin, dumadaan yan sa kanilang x-ray machines. And once na may na-determine po yung kanilang makina na may mga hinihinilaang illegal na droga, dyan naman ho pumapasok ang ating mga K9 units. Dahil ang K9 units natin, nagsaserve yan as indicators din na meron pong nilalaman na illegal na droga doon sa mga parcels na pumapasok po. Ano naman, attorney, yung susunod na hakbang ng PDEA laban sa mas malawak po na drug network na posibleng konektado dito sa tatlong suspect na naaresto? Sa ngayon po, Asik Joey, pinapalakas po natin ang ating interagency cooperation plus yung ating cooperation also with our foreign counterparts. Dahil yung information sharing, napaka-importante po yan. Nalalaman ho natin kung meron pang papasok na may illegal na droga. Ito na nahuhuli po natin dito na ipapagbigay at doon sa ating mga foreign counterparts. Attorney, sa mga kasong tulad nito, paano tinatiliyak ng ating PDEA ang mahigpit na pagbabantay ng ating mga airport at cargo facilities laban sa mga smuggling, lalong-lalo na ng mga illegal na droga papasok ng ating? Kasi pinalakas po natin si task force. Ang ating mga paliparan, ang ating mga pantalan, nilagyan na po natin yan ng mga task force na kung saan ito mga illegal na droga para hindi na po ito makapasok sa ating mga komunidad. Kaugnay rin ito, attorney, naiulat naman po yung nasa 136.18 pesos na halaga ng PDEA is ipinapatungkol Tigil dyan ng inyong fitos for that week alone, nasa 136 million pesos po yung halaga ng ating nasamsam, na kumpiska, and na-seize during the conduct of 53 anti-illegal drug operations. Ignorant question, attorney. Meron bang iniintay na timing ang mga nagtitrade ng mga
illegal. Bakit a part of the year? Actually, ilang linggo pa lang ang 2026, ang laki na nung shipment. So, meron ba silang kumbaga target na ipasok sa first part of the year? O kung ano yung na hindi nagbabantay ang ating gobyerno? Asik Joey, batay sa karanasan, ito kasi mga drug dealers po natin, ang akala po nila, dahil nga po galing po tayo sa holiday. So, syempre, ang iniisip po nila, medyo naglaylo. Itong mga law enforcement, ano pa siguro yung hangover dun sa holiday. Pero doon sila kakamali dahil mas lalo natin yung binabantayan, yung ating mga pantalan, ang ating mga paliparan. Baka naman kasi may mga nagbabalak magpuslit din po ng illegal na droga at that time. Kasi marami din yung passenger volume, no? So baka iniisip, ang focus ay obviously passenger safety, tapos hindi masyadong nai-inspection yung mga bagahe. Yes. Doon po na sinasabay yung influx po ng tao. Akala po nila, masyadong maraming tao, magiging lax po yung ating mga seguridad. Akala ko first week of the, or yung mga first part of the year kasi naubusan na ng supply no Christmas. So, yun talaga yung pagsasamantala. Pero, Kuyang, no, you said you had a very busy week. Sa ilang araw na ito, ilang anti-illegal online, o illegal drug operations po ang sinasagawa natin? At ano yung may tuturing PIDEA when it comes to yung pag-conduct ng mga operations na to? Kaya yung week na yan, meron po tayong 53 anti-illegal drug operations na ginawa. Sa isang linggo? Sa isang linggo po. And 76 drug personalities yung aresto. Hindi lang po ito efforts ng PIDEA, kasama rin natin iba't ibang law enforcement agencies, gaya ng Philippine National Police, you also have the NBI, yung ating Bureau of Customs. Siyempre, hindi ko mawawala dyan ang CICC. Siyempre, partners tayo. Alam niya. So, attorney, iba-iba yung uri ng nasamsam, pati yung mga suspect na naaresto. So, paano po ina-adjust ng PIDEA yung intelligence at operasyon nito batay sa mga pagbabagong ito sa drug trafficking? Asik Joey, dahil sa pagbabago ng panahon, so ang ating intelligence operations ngayon dapat data-driven and technology-enabled. Kaya kung malaki ang tulong po ng CICC dito sa ating kampanya laban sa illegal na droga, ang ating partnership better also with other law enforcement agencies, yung mga cyber crimes na ginagawa, tinitingnan natin kung may connection din po dyan ang paglaganap ng illegal na droga. Just to follow up on what sabi ni Director, no? Kasi yung mostly our crimes, yung traditional crimes, nagkakaroon na ng cybercrime aspect eh. Even yung pag-trade niyan, attorney, Kuyang, nandun na sa yung pag-trade niyan, yung pag-market niyan, nandun na sa online yan eh. So, well, anyways, our hats off, tsaka talagang nagpapasalamat tayo, tsaka kitang-kita natin yung efforts ng ating PIDEA, no? At sa huling bahagi dito sa at ginagawa ho ng ating PIDEA laban natin kontra illegal na droga. Nananawagan na kami sa publiko na na illegal drug activity po dyan sa kanilang barangay. Bibigay po yung ating hotline, ang isumbong mo sa PIDEA, that's 0995-354-7020 and 0931-0278. Huwag ko kayong mag-atubiling mag-text, magsumbong, at actionan po nyo yan ng inyong PIDEA. Yan. Paalala natin numbers, Partner Joey, no? 0995-354-70 at 0931-027-8212. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Joseph Frederick Kalulut, ang tagapagsalita po ng Philippine Drug Enforcement Agency.